Hello, hello! So from Clark Airport, pupunta tayo ng Iloilo at ang pupuntahan natin ay ang premier gateway to Islas de Gigantes, which is Solina Beach and Nature Resort. Nakapag-check-in na rin kami, we were given welcome drinks and binigyan na rin kami ng key cards per room. And on this vlog, itutour ko kayo dito sa Solina Nature Resort at ipapakita ko sa inyo ang kanilang amenities. Ako na sunburn na ako kasi kahapon kami island hopping sa Gigantes. Pero today, itutour ko kayo sa resort. Andito lang ako sa harap ng aming villa. So, ang kinuha naming villa, ito, magkatabi sila. Hindi siya buo ha. Half lang siya. A and B. Suite rooms nila. Ganyan yung itsura niya. Tapos, makikita natin dito. Actually, beach view yung namin. Nakuha naming rooms. Ayun yung dagat. Tapos dito banda yung recreational area nila. Nandyan yung gym and yung playground. Puntahan natin mamaya. Tapos ito yung room na nakuha namin. So A and B, good for up to 4 persons each. Yan. Okay, tapos lakad lang tayo. Ito yung mga katabi naming rooms. Bali, ito yung likod niya. Ito yung likod. Tapos sa harap, yun yung beach view. Yan. Okay, lakad-lakad lang tayo. Sarap maglakad dito kasi mahangin, walang usok. So, exercise na rin. Meron silang parang hotel type na mga villa. Ito sana yung kukunin namin. Parang mas mura siyang 1,000 per night. Kaso kailangan mo pang umakyat. May mga kasama kaming senior, tas may kasama pang bata. So, parang hassle kung aakyat ka pa. Yan siya. Okay, naririnig ko na yung fountain ng pool. Punta tayo banda dito. So, ito, kapag may kasama kayong naka-wheelchair, yung kailangan ng wheelchair assistance, meron din silang ganong type ng villa. Siyempre, i-request mo yun. So, meron din silang gantong type of villa. So, green talaga yung makikita nyo. Ayan, mga flower. Ay, may aso doon. Natulog yung aso. Tapos ito yung dagat. Papakita ko din sa inyo yung dagat. Ilang minutong lakad lang naman. Nandiyan na yung restaurant. Okay, may natutulog na aso sa walkway. So, di natin siya i-istorbohin. Dahil takot din tayo sa aso. Hindi tayo dadaan sa mga damo-damo. Okay, yung sa restaurant, bago ka makadating ng restaurant, pakikita mo na yung swimming pool area nila. Na in fairness, open na siya. Time check is 6:50. Yung nakikita nyo banda doon, yun yung restaurant nila. Ongoing na yung buffet breakfast kasi nga ang buffet nila starts at 6 AM. Fairness. Madami nang kumakain kasi siguro madami nang mag-check out ngayon kasi Sabado na eh. So ito yung pool area. So ito yung pool area nila. Yan. I think nasa 4 to 5 feet yun. Tapos ito 3 to 4 feet. May jacuzzi din sila. And meron din kiddie pool. Tapos yung area na to, yan, yung may parang kubo dyan. Dyan kukunin yung towels. So sabihin nyo lang yung room number nyo. Lakad tayo ng konti. Meron na tong shower area. And you don't need to worry kasi yung shower area nila is meron ng shampoo and conditioner. Okay, pasukin natin. Fairness. Okay.
Ay, shower area. Yan, meron sila mga cubicles dyan. Ayan, shower. Tapos meron na rin yung conditioning shampoo and shower gel. Natin, nagpapakain si kuya ng mga fish. Oh, lalaki pala ng fish nila. Wow. Okay, so, ayan. Entrance ng Anga Restaurant. Okay, ayan yung souvenir shop na malapit. Tingnan natin mamaya kung anong mga binibenta doon. Tapos meron pa lang fish pond dito. Ang lalaki ng koi, grabe. Okay, tingnan natin. Oh. Mga mini bonsai collection. Ito yung room natin kanina. Ay, ito yung room na tinitingnan natin kanina. Tapos, ayun yung mga glamping. Mga glamping cabin nila. Actually, ganyan lang yung gusto namin. Yung parang forest vibes, glamping. Kaso wala nang available nung nagbo-book kami. Bonsai garden. Sakto nagdidilig si kuya. So ayan, katabi mismo ng Anga Restaurant ay kanilang souvenir shop. Maliit na souvenir shop lang siya. So lakad tayo papunta dyan. Okay, so sa loob, meron silang mga binibentang swimsuits, bags, t-shirts, mga chips, and toys for kids. So yan, may mga hats din. Labas na tayo ng kanilang souvenir shop. Etong daan na to, kapag diniretso mo yan, yan yung papunta sa labas or dun sa reception area nila. So, villa rooms pala ang tawag dito sa mga to. Ayan, pinakita ko kanina. Okay, lakad tayo dito at experience natin ang kanilang purple flower. Ang ganda. So, eto na yung room namin at ito yung view niya na beachfront. So, ayan, pwede kang tumambay dyan sa area na yan at katabi namin yung mga suite rooms at malapit din kami sa recreational area nila. Eto naman yung kanilang beach area. Meron silang mga swing, mga duyan dito. Meron ding net pang volleyball. Pwede rin kayong manghiram ng pang frisbee. Meron din silang kayak. Kaso sa buong stay namin dito, bali 4 days kami, low tide lagi. For me, hindi talaga pang swimming yung dagat nila. Pwede kang maglakad-lakad, ibabad mo yung paa mo sa dagat, pasyal-pasyal lang, pero wala ka ding masyadong water activities or swimming na magagawa sa beach nila. Nandito naman tayo sa part ng malapit sa kanilang recreation area. Meron din silang Dayun Tower na tinatawag. Aakyatin din natin yan mamaya para makakita tayo ng view ng dagat mula sa taas.
So ayan, pupunta tayo sa kanilang recreation area. Dito yung kanilang gym at yung kiddie playground. Olivia! Where are you? Wow! Naka-zoom in.